Kamusta mga kaisosyo? Narito na naman tayo ulit upang pag-usapan ang mainit-init na issue patungkol sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, kung ito ang unang pagkakataon mo na makinig o manood ng ating video, pahit ang like button at mag-subscribe na. I-click na rin ang notification bell upang ikaw ay updated kapag may bago tayong labas na video. Mainit na naman ang usapin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, nalalagay naman sa bingit ng alanganin ang kapayapaan sa rehiyon na mas lalo pang pinigting ng umiinit na giriyahan sa pagitan ng China at Estados Unidos. Taliwas sa 9-dash land at historical rights na basihan ng China sa pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea, nagkakaisa ang international community na labag ito sa international law. Base sa United Nations Convention on Law of the Sea, isang international treaty na nilagdaan noong 1984, ang isang bansa ay may karapatan sa teritoryong sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone, kung saan ang Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratlys Islands ay malinaw na tagmamay-ari ng Pilipinas. Gayunman, pariing itinatanggi at hindi kinikilala ng China ang ganitong international law, bagay na inalmaan ng mga bansa sa Southeast Asia. Sa patuloy na pagkabigo ng diplomatikong paraan sa pagresolba sa West Philippine Sea at pagiging agresibo ng China, hindi na nga maikakaila na malapit na sa katotohanan ang isang digmaan na maaaring magpabago sa mundo. Base sa huling datos ng United States Office of Naval Intelligence, tinatayang ang China sa kasalukuyan ang may hawak ng pinakamalaking naval force sa mundo sa taglay nitong 360 warships kumpara sa 297 warships ng Estados Unidos na inaasahang lalaki pa ang agwat sa taong 2025. Sa patuloy na paglakas ng ukdong pandagat ng China at upang mapunan ang dumaraming itong barkong pandigma, hindi na nga katakataka kung bakit ganito ito kaagresibo sa pagtatayo ng military base sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa muling paglitaw ng isang malakas na pwersa sa Asia, malinaw na isa itong banta sa seguridad at kapayapaan, bagay na pinangangambahan din ng mga kaluraning bansa gaya ng Estados Unidos. Ano nga ba ang magagawa ng ating bansa sa ganitong sitwasyon? Makakatulong ba ang pananahimik ng bansa sa pananatili ng kapayapaan? At kung sakaling nauwi ito sa isang digmaan, ano-ano ang mga bagay na may tutulot nito sa mundo? Ang agawan sa teritoryo ay hindi na bago sa ating kasaysayan. Ang pagsiklab ng mga mapaminsanang digmaan sa mga nagdaang siglo ay batbat ng napakarami sigalo sa teritoryo na kinasangkutan ng mundo. Sa pagpasok ng 20th century, marami pa rin sa mga ito ang hindi nare-resolba ng hanggang ngayon. At isa na nga dito ang West Philippine Sea. Sa mga bansang nagpahayag ng pag-angkin sa mga teritoryong ito gaya ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan, isa dito ang namumugod-tangi sa lahat, ang China, na nagpahayag ng pagmamay-ari sa halos 80% ng kabuuang rehiyong sakop nito. Sabi nga sa mga dating kasabihan, where there's smoke, there's fire. At kapansin-pansin dito ang ipinakitang agresibong aksyon ng China, kung kaya't maraming eksperto ang napapaisip kung ano ang tunay na adikain ng China sa pag-angkin ng mga teritoryong ito. Ang West Philippine Sea o kilala rin sa tawag na South China Sea ay isang geostrategic location at maritime priorities ng China na kukumpleto sa isang nuclear triad kung saan ang isang bansa ay may kakayahang mag-deliver ng nuclear missiles sa land-based, sea-based, at air-based. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng China sa kanilang nuclear deterrence o second strike capability
na makaganti sa isang surprise nuclear attack. Bukod sa usaping militar, ang South China Sea ay isang trade route kung saan dumadaan ang 1/3 ng global trade sa karagatan, nakatumbas ng $3 trillion kada taon. Kung kaya't malaking bintay ang pagkontrol sa rehiyong ito upang malimitahan ang pagpasok ng kanilang trade competitor at maaari nilang magamit ito sa pagpataw ng trade embargo sa anumang bansa sa panahon ng isang trade war. Ngayon, nabibigyan linaw na ang tunay na halaga ng rehiyon sa West Philippine Sea. Lumilitaw naman ang isang mahalagang katanungan. Ano nga ba ang magagawa ng Pilipinas upang ipaglaban ang teritoryo nito? Matatandaan taong 2016 na maghain ng kaso ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration laban sa People's Republic of China na sa huli ay pumabor sa ating bansa bilang estado na may hawak ng sovereign rights sa mga teritoryo nito. Gayunpaman, sa kabila ng tagumpay na ito ay kapansin-pansin na hindi man lang ito nabago ang sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo sa halos nakalipas na 5 taon. Sa patuloy na pagdevelop ng China ng mga artificial islands, pamamayagpag ng Chinese naval force sa rehiyon, at walang tigil ng exploitation sa mga natural resources nito, lumilitaw ang isang katotohanan na walang malakas at matibay na faction ang diplomasya na kayang pumigil at magpataw ng parusa sa isang world superpower country na magtatangkang lumabag sa international law. Ang United Nations Security Council na may responsibilidad sana bilang international peacekeeper at mediator ay pilay at walang kapangyarihan kung wala ang suporta ng pangunahing bansang kasapi nito. Kung kaya, hindi nakataka kung bakit bigo ang bilateral talks sa pagitan ng mga bansang ito. Sa kabilang banda, habang unti-unti namamatay ang usaping diplomasya, ay mas lalong nagiging realidad naman ang pag-usbong ng isang mapaminsalang digmaan na isang malaking banta sa kapayapaan. Ano nga ba ang posibleng gaganapan sa oras ng mantong ito sa isang digmaang militar? August 30, 1951, nang niladaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang US-Philippines Mutual Defense Treaty, kung saan ang dalawang bawat bansa ay may responsibilidad na tulungan ang isa't isa sa panahon ng isang digmaan. Kung kaya katuwang ng Pilipinas, ang Estados Unidos ay isa sa mga pangunahing bansang masasangkot sa oras na sumiklab ang digmaan sa West Philippine Sea. Bukod sa Pilipinas, ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at ibang mga bansa sa Asia na binuo bilang isang estratehiyang militar ay isang bagay na maaaring magtulak sa mga bansang Japan, South Korea at Taiwan na pumasok sa panahon ng digmaan ito. Samantala, naniniwala naman ang ilang military expert na maaaring isang defensive alliance din ito kung saan ang Estados Unidos ay supportive faction lamang at hindi directly involved sa opensiba sa digmaang maaaring maganap sa pagitan ng Pilipinas at China. Hindi lingi sa ating kasaysayan na ganito rin ang nangyari sa panahon ng Korean War noong 1950 to 1953 na sinundan ng Vietnam War noong 1955 hanggang 1975 kung saan ang mga bansang sangkot dito gaya ng China, Soviet Union at United States ay hindi direktang involved at walang maganap na formal conflict sa pagitan ng isa't isa. Ang bangga sa pagitan ng dalawang world superpowers na US at China ay lubhang mapanganib. Kung kaya't asahan natin na gagawin ng magkabilang panig ang lahat upang hindi ito mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Gayon din, ang magiging posisyon ng Estados Unidos sa digmaang ito ay hindi lamang nakabase sa desisyon ng kanilang presidente, pagkus ito ay nakadepende sa magiging desisyon ng kanilang kongreso base sa kanilang konstitusyon. Gayunpaman,
Kung sakaling matuloy nga ang digmaan ito, ay huwag na nga nating asahan na maghaganap lamang ito sa rehiyon ng West Philippine Sea. Dahil ang lahat ng isla sa Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi naligtas sa anumang pag-atake na maaaring gawin ng China. Hindi mangbanta ng ipaglikha ng iba't ibang alyansa sa Asia na maaaring magtulak sa mga komunistang bansa na lumikha ng counterpart alliance gaya ng China, Russia at North Korea na maaaring maging mitsa tungo sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sa mga unang yugto ng digmaan, inaasahang magaganap ang isang malawakang conventional warfare hindi lang sa karagatan, kundi sa kalupaan at himpapawid. Kung kaya't, tiyak ang isang malawakang pinsalang kaakibat nito. Subalit, kung mayroon mang isang bagay na pinangbahan ng mundo, ito ay isang digmaan na hindi sa pamamagitan ng isang conventional warfare. Bagkus ay ang pag-usbong ng isang makabagong uri ng pakikidigma, ang nuclear warfare na kayang lumipol sa sangkatauhan. Ang bagsik ng sandatang nuklear ay unang nasaksihan sa Hiroshima at Nagasaki sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig nang nasundan ng mas malalakas at mapaminsalang hydrogen bomb testing noong panahon ng Cold War. Handa nga ba ang mundo na harapin ang ganitong hamon ng panahon? Hanggang saan ang makakaya nating ibigay para sa pinakaasam na soberanya sa West Philippine Sea? Ayon nga sa isang kasabihan ni Albert Einstein, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Bagamat walang katiyakan kung ano ang landas na tatahakin ng Pilipinas sa kampanya sa West Philippine Sea, isang bagay lang ang malinaw. Maraming buhay ang malalagas sa oras na may santabi ang kapayapaan.